Marcos Jr. may malubhang karamdaman. Naku, ano naman ba kaya to, no? So kaya nga ay talagang viral kamakailan lang yung nangyari na parang na-hospital daw tong si Marcos. At ngayon naman ay may mga video na lumabas na talagang parang nanganganib na tong si President Bongbong Marcos. So yan po yung mga lilinawin na natin dito, no? Siyempre, kahit ganyan-ganyan yan si Marcos, nag-aalala ho tayo, no? Siyempre, baka may malubha ng karamdaman. Kaya kailangan natin pag-usapan yan. At ito, pag-usapan din natin yung sagutan ng Net25 na anchor tsaka itong ni Maring Claire. Net25 anchor pala to, journalist, itong laging bumabara at sumusupalpal kay Attorney Claire Castro. Oo, at ito yung panibagong pakulo ng mga anti-Duterte para magkaroon na naman ng panibagong issue. Ito, pag-usapan din natin. Ang dami yung pakulo. Ang dami yung alam. Sobrang katalinuhan nyo, yung mga pangako nyo na bago kayo mahihalal, hindi nyo nagawa pero ang dami nyo naiisip na kabulastugan. At yan po yung mga pag-uusapan natin ngayon, mga kabanateros. At ito, sige, simulan naman natin. Oy, ito po may video ho tayong ipapanood sa inyo na kung saan na Marcos Jr. nga nanganganib na nga daw. So bibigyan natin ng reaction kung ito ba ay totoo. At ito, may nilabas ng balita mapatungkol sa kalagayan ni Marcos Jr. sa kanyang sa kondisyon niya po sa kanyang katawan. So ano nga ba ito? May nakita ho tayong balita na di umano ay etong si Marcos Jr. ay update sa kanyang health issue. Kasi totoo naman ako naman po wala naman akong pakialam talaga. Kaso nire-reactionan ko lang, syempre kahit papano presidente natin. Ako naman nag-aabang ako na maging mali mo naman, 'di ba? Hindi natin alam kung totoo man to o hindi. Good news. Good news kasi si Vice President na yung magiging presidente. Baka syempre hindi na kaya ng katawan ni Marcos Jr. May edad na rin yan. So syempre baka maisipan niyang bumaba na sa pwesto. At si Vice President Sara Duterte na ang papalit na presidente ng Pilipinas. So, yun po yung ibig kong sabihin. Hindi ko pinapanalangin na mamatay si Marcos naman kayo. Siyempre, wag tayong ganun. Masama po yun na mamatay na si Marcos, ha? Oo, mahirap po yun. Wag tayong ganun. Masama pong gawain ng isang matinong Pilipino ho yun humiling ng kamatayan. Pero sana nga, lilinawin ko, sana nga si Vice President Duterte nang maging presidente ng Pilipinas. Sa inyong ibig ko sabihin, ito naman to kung ano-ano yung nasa isip. Hindi naman na yun yung ibig ko sabihin. So dito muna tayo sa panibagong pakulo ng mga anti-Duterte na di umano ay kagagawan na naman daw ni Duterte ba. Kawawa naman si Tatay Digong. Kawawa naman mga Duterte. Nandun na nga sa Netherlands si Pangulong Duterte. Siya pa rin na pagbibintang. Oo, ni kesyo mga bataan niya daw to. O ito, pag-usapan natin. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Nakalabas na ng ospital sa mayoral candidate Kerwin Espinosa matapos ang paumaril sa kanya sa gitna ng kampanya sa Albuera, Leyte kahapon. Aminado si Espinosa na nangangamba siya para sa kanyang seguridad, lalo 7 pulis ormo ang itinturing na persons of interest ng PNP. At sa gitna po niyan, may nilinaw rin si Espinosa sa mga naghihinalang ambush me ang nangyari. Nakatutok si Ian Cruz. Pasok. Ian? Ayan naniniwala daw siya na ambush daw yung ginawa sa kanya. Pero alam nyo naman may mga video, so panoorin natin. Emil Pia, mahirap daw makompromiso ang kaligtasan kaya naman kahit hindi pa nga naigagalaw yung kanyang kanang bisig ay minabuti nang lumabas ng ospital ang binaril na mayoralty candidate ng Albuera Leyte na si Kerwin Espinosa.
Para makain yata ako. Okay, nakain niya. Sa kuha ng Ayun yung CCTV video. ng barangay Tinagaan sa Albuera, Leyte kahapon, kita nang biglang magkagulo sa gitna ng kampanya ng partido ni Mayoralty candidate Kerwin Espinosa. nagkulasan. Meron kasing bumaril kay Espinosa. Maya-maya, makitang inilayo na si Espinosa na tinamaan ng bala sa balikat. Sugatan din at nasa gilid na lang ng poste ng court ang kapatid niyang si RR. Mabilis silang dinala sa ospital sa Ormoc City. Ngayon, lumabas na. Pero wala pang 24 oras, wala nang mabaril. May video to na gumaganong-ganon na siya. Gumaganong-ganon siya dun sa video niya, Eto, naka-smile naman. Ano yung nasa video ni edited ba yun? Papanorin natin. Si Espinosa, Ayun, naabutan namin malakas. lumabas ang ospital para umuwi sa kanyang bayan sa Albuera. Nangamba raw siya sa kanyang seguridad dahil ayon sa PNP, 7 pulis Ormoc ang person of interest Ang bilis nga, ang bilis maglakad. sa pagbaril. Dahil sa rason ng seguridad ko. Kasi ang involved na mga person of interest, nawalan ako ng tiwala sa mga kapulisan sa Ormoc, Wow. maliban sa mga matino. Ayon sa PNP, itinuturing na persons of interest ang 7 pulis na nasa kustodiya na ng pulisya. Kinumpiska rin ang kanilang mga armas. Naka-assign po sila lahat sa Ormoc Naku, ito City na. Police Station po. May So, tayo ang dyan. iniimbestigahan po Delikado natin na to. ngayon ay kung ano ang kinalaman po nila dito. Iniintay po yung result po ng ballistic examination kung mayroon po dito sa mga na-recover na barel na recently naiputok. Yung ating buong naiputok. pwersa ng Ay. Leyte Police Provincial Office ay patuloy na nagkakandak Naiputok daw eh. ng in-depth investigation para mahuli na po ang gumawa nito. Pag yung biktima po ay isang Parang kandidato kilala ko to, o supporter, it is classified as suspected election-related incident. Sa press conference ngayong hapon ay ipinakita ni Espinosa ang tinamong tama sa dibdib na lumabas sa balikat. Bukod kay Espinosa at kanyang kapatid, isang minor de edad din ang nasugatan sa pamamaril. Sabi ni Espinosa, sa isang bahay malapit sa covered court, pinaniniwala ang nagkubli ang sniper. Pinalibutan daw ang lugar ng kanyang mga taga-suporta at natuntun doon ang ilang pulis Ormoc na walang jurisdiksyon sa bayan ng Albuera. Wait lang, tama ba yung narinig ko? Sniper? Ang pagkakaalam ko, ang balaho ng sniper ay malakas po yan. At, wait lang nakakapagtaka kasi tsaka ito kung talagang tangka siyang patayin, bakit hindi pa sa ulo? Bakit sa balikat? Hindi, ako yung nagtataka lamang. O ngayon, anong kinalaman dito ni Duterte? Kaya tanong niya, Sila ay naka-assign sa Ormoc City. Isang malaking tanghaga na may taong nag-uutos sa kanila Sino? na mataas Oh, na politician din. politician. Ang ano ko ay sana mabigyan to ng pansin ni Mayor Lucy kasi siya ngayon ang alkalde ng Ormoc City. Kung bakit napunta yung mga pulis mo sa aming lugar sa Albuera, lalong-lalo ka na Congressman Richard Gomez. Sana Puta na pati si Richard Gomez. May naano ako, may nadedetect akong kakaiba. Okay, panoorin. bigyan mo to ng pansin na parang hindi tama. Wala akong binibintangan kung sino. sinusubukan pa ng GMA Integrated Wala kang binibintangan pero binanggit mo na pangalan Richard Gomez. O kaya yun? News sa makuha ang panig ng mag-asawang Gomez. Matatanda ang naging kontrobersyal si Espinosa noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte nang isangkot siya sa kalakalan ng droga pero binasura ng korte ang ilan sa mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang kanyang amang si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Kakulangan ng ebidensya ay siya nga yung umamin na drug lord siya. Ay, ganyan na ba talaga ngayon kaabno ang batas natin?
Hindi ka, sabi di kasi liwanag, kakulangan ng ebidensya. Siya nga yung umamin na drug lord sila, ano ka ba? At yung mismong tatay niyan, inamin din na drug lord yung anak niya. Paanong kakulangan ng ebidensya? Ano naman, naknaw teteng naman. So etong bago natin talakayin lahat ng issue dito, etong si Kerwin Espinosa, ito po yung halimbawa sa mga sinasabi ho natin na mas kinakampihan ng Administrasyong Marcos yung mga taong involved sa ipinagbabawal na gamot dito sa Pilipinas at kesa sa mga taong mas nakakatulong pa para sa bansa natin. Kasi ito kasing hindi kasi ito basta-basta. Etong issue ni Kerwin Espinosa at sa kanyang tatay. At alam naman din natin na mayapa na po yung kanyang ama. At alam naman natin kung anong kinamatay nun, pero hindi natin sasama yun, no? Ang ano ko kasi ho dito, ito ay inamin niya na siya ay drug lord at pati ang tatay niya inamin niya rin na itong anak niya ay drug lord. At nagulat tayo kamakailan lang na ito ay pinalaya. Oo, nung siyempre, marami hong lumaya ngayon eh. Yung iba nga convicted na hindi pa nga nakukulong eh. So isa na dyan, si De Lima, pinalaya din. Ito ang pinakamalupit, si Kerwin Espinosa. So dito kasi, nakakalungkot lang na yung mga ganitong tao, oo, andun naman na tayo sa point na lahat ng tao may pagbabago. May pagkakataong magbago. Pero dito kasi nakakalungkot, pinapalabas nila na hindi sapat ang ebidensya dito kay Kerwin. Siya nga mismo ang umamin. Si Kerwin Espinosa at ang ama niyang umamin na sila ay mga drug lord. So ano pa bang sapat na ebidensya ang gusto niyong kunin? No? So, eto naman, gawa ng nakalaya, tumatakbo pa nga mayor. So, wala na tayo dito talagang magagawa, no? Bali dito kasi may mga video na sinabi ni Kerwin Espinosa na ito daw ay pakanana naman ng mga Duterte. At kung matatandaan nyo, isa sa mga congressman na tumayo sa sarili niyang prinsipyo, walang iba kundi si Richard Gomez, na isa sa mga, di ko alam kung kalaban ba ni Kerwin Espinosa dun sa lugar niya, dyan sa Leyte, si Richard Gomez. Pero yun nga, no, si Richard Gomez ay kumampi or tutusin hindi naman pagkampiyon, pero sinabi niya lang naman ang katotohanan na nung panahon ni Pangulong Duterte ay ramdam niya talaga ang pagbabago sa bansang Pilipinas. Na kesyo na wala nga yung droga sa kanila, nawala ang mga drug lord, nawala ang mga kriminal, nabawasa ang krimen doon sa lugar nila. So sinabi ni Richard Gomez at kinabukasan or mga ilang araw, nagulat na nga lang po tayo na may issue na si Richard Gomez. Na kesyo may kaso, may ganito ganyan. Tapos dito naman sa issue ni Kerwin, parang pinapalabas na etong si Richard Gomez ay bata ni Pangulong Duterte. Yun ang pinapalabas niya ho dito. Ngayon, ito sasabihin ko sa inyo. Pwedeng ito ay isang palabas na naman. Or pwede rin na parang ano to eh. Alam niyo yung eto, excuse po sa kamag-anak ni Percy Lapid, ako po nakikiramay. Hindi ko po ikinakatuwa yung nangyari sa kanya, pero ito ay muntikan ng mangyari sa nangyari kay Percy Lapid. Yung nangyari kay Percy Lapid ay ang pinalabas ho doon ay ang mga pumatay kay Percy Lapid ay yung vlogger yung vlogger ay tama ba? Percy Lapid ba yun? Di ba ka nagkakamali ako? Basta yun, yung vlogger yung vlogger, hindi artista yung vlogger, yung radio announcer ata yun. So yun nga, no, kung matatandaan nyo, napagbintangan dun si Bantag. Pero hindi talaga si Bantag ang gumawa nun. Dalawang tao na yung isa sa mga 5 idiot nga. At yung isa ay isa sa mga leader ng Pogo. So yun nga, no, eto yung kay Kerwin Espinosa, muntik nang mangyari. Kasi ang mangyayari ho dito pa lang, huling-huli mo na eh.
Alam na agad yung setup, di ba? Ibibintang nila, kasi nung panahon ni Percy Lapid, ang pinagbintangan nun si Bantag. Tapos ang nagturo si Pangulong Duterte daw. So dito ganito rin ang nangyari. Ang pinagbibintangan na pumatay, nanggaling sa bibigyan ni Kerwin Espinosa ay etong si Richard Gomez. At ang gusto nilang palabasin na nagturo ay si Pangulong Duterte or ang mga Duterte na naman. So eto nga lang, ang pinagkaiba, buhay si Kerwin Espinosa. Ay yung kaso naman ni Percy, yun nga, sa kasamaang palad siya po ay binawian ng buhay. Pero kung pagpaparisin ho natin etong dalawang kaso na to, halos parehas po, na pustahan tayo. Ang dulo nito sa Duterte na naman. Pustahan tayo, Duterte na naman to. Kasi isipin nyo na lang maigi. Eto na lang kung sakaling dumating ho tayo sa point na itong issue na to ay mapunta na naman sa mga Duterte. Eto, isipin nyo maigi. Kung ipapapatay ka ng mga Duterte, bakit hindi pa dun sa kulungan? Bakit hindi pa nung panahon na nakaupo si Duterte? Bakit ngayon ka pa ipapapatay ni Pangulong Duterte kung kailan laya ka na at wala din siya dito? Anak ng timang ka naman. Minsan gumamit-gamit kayo ng utak. Hindi, ito sa lahat po ng mga tulonggis na sinasabing Duterte ang pasimuno nitong pag-assassinate kay Kerwin Espinosa, isa pong malaking katarantaduhan. Kung gusto siya ipapatay ng mga Duterte nung nasa kulungan pa lang siya, dapat pinatay na siya. Malamang nga sa malamang, ay nako po. Mahirap na magsalita pero doon nga sa pagkamatay ng tatay niya, medyo alanganin ako doon. So tignan natin kung may sasabihin pa siya rito. Senior, nakasama rin noon sa Duterte Drugs Watch List. Napatay naman sa isang manong shootout habang nasa loob ng kulungan. Sa kanyang press conference, sinagot ni Espinosa ang mga naghihinalang ambush me ang nangyari. Sino namang mag-scripted na dito sa dibdib ko ang tama at double action pa ang bala? Nakita nyo naman na may umiyak-iyak pa dun sa gilid. malaking butas ang aking braso. Ba't naman scripted? Yes, Pia, tinanong din si Espinosa kung handa ba siyang tumistigo sa International Criminal Court kaugnay nga sa kanyang mga nalalaman sa war on drugs na nagdaang administrasyon. Sabi niya, dahil nga sa nangyaring pamamaril sa kanya at naalala pa rin daw niya yung pagpaslang sa kanyang ama doon sa loob ng kulungan, ngayon daw ay mas handa na siyang tumistigo sa ICC. Naaawa naman daw siya sa pagkakaaresto sa dating... Sabi ko sa inyo diba? Hindi ako nagkamali. Bandang muli sa Duterte na naman. Handa na daw siyang tumistigo. Ay, naku po. Eto, siguro, may point naman siya doon na parang hindi scripted, pero ako duda talaga ako dito. Nakakaduda, promise. Maraming pwedeng mangyari kasi, pero nga, totoo naman, may point naman siya doon na hindi scripted, pero unang-una kasi Kerwin, may mga video kang pinalabas na naghihingalo ka na. Tapos mga ilang oras pa lang naka-smile ka na. At saka yung tama mo, kasi ako may tama din ako ng baril, may tama din ako ng bala, pero hindi naman masyadong malalim din, pero hindi naman din ganun kasakit. Masakit pa magpatato Pero yun nga, yung dito kasi yung tama ng bala, dito banda. So, una medyo delikado nga naman yun kasi malapit sa puso. Pero isa lang masasabi ko dito, ang pakanan nito yung mga anti-Duterte. Pustahan tayo, anti-Duterte lang ang may pakanan nito, walang iba. Ang masakit dito, anak ng teteng ang bagsak sa Duterte na naman. Ay nako po, asan na yung isang papanorin natin?
Ito, panoorin natin to. Itong sa kalusugan ni Pangulong Marcos. Play. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na nasa maayos na kondisyon po ang kalusugan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasunod po ito ng nag-viral na video ng Pangulo kung saan tila dumudugo ang gilagid nito. Kunin po natin ang detalye sa live report ni Eden Santos. Eden, kamusta ba ang Pangulo? Pasok, Maring Eden. Taliwas daw yan doon sa yung Marcos Jr. Patunay yung sunod-sunod na mga naging aktibidad ng Pangulo ngayong araw. Kaya naman wala raw ka... Guys, itong journalist siya yung kasagutan ni Manang Claire. So mamaya papanood ko sa inyo yung sagutan nila. Taliwas daw yan doon sa mga nais palabasin ng kanyang mga kritiko ayon sa Presidential Communications Office. Tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Naging controversial ang video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan dumugo ang gums o ngipin nito habang nagtatalumpati sa isang event sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Ito rin ang ugat ng iba't ibang opinyon, pananaw at maging ng mga tanong ukol sa kondisyon ng kalusugan ng Pangulo. Kung makikita niyo po, yan naman po ay talagang pinapakala. Lumabas na naman si ano. At siguro para palabasin na ang Pangulo ay hindi maganda ang kalusugan, not in good health. Binigyang diin ni Castro na halos araw-araw ay nakikita naman ng media ang Pangulo sa mga aktibidad na dinadaluhan nito. Katunayan, sunod-sunod ang mga event ni PBBM ngayong araw. Signing ng memorandum order na nagbibigay pahintulot sa National Amnesty Commission na mag-issue ng safe conduct pass in Suwat, Maguindanao. Sinabi ng Pangulo na ang mga safe conduct passes ay hindi lamang magbibigay ng proteksyon sa mga aplikante ng amnestiya laban sa mga pagkaaresto, pagkakulong at pag-uusig, kundi isang paanyaya sa lahat ng rebelde na ihinto ang armadong pakikibaka. Ang paglagda natin ngayon ng memorandum order ay patunay na handa ang inyong pamahalaan na mag-abot ng kamay sa sino mang nagnanais. Ba't kaya pwede naman mag-steady magsalita? Ba't kaya pag anong siya? Magbalik loob sa batas ng ating lipunan. Dumalo rin ang Pangulo sa... Tsaka, speaking of magbalik loob sa batas ng ating lipunan, unahin mo muna sila Castro. Ba't dyan, nandyan sa gobyerno yung mga yan? Launching ng Agri-Puhunan at Pantawid Program sa provincial capital ng Sarangani. Namahagi ang Pangulo ng iba't ibang farm machineries bilang bahagi ng mga interbensyon ng gobyerno sa mga... Palakpakan natin yan, di ba? Kaso ilang piraso yan? Palakpakan natin yan. Good siya. Lokal na pamahalaan ng Sarangani, Cotabato, South Cotabato at Sultan Kudarat. Binisita rin niya ang mga booth ng kadiwa ng Pangulo sa venue na nagbebenta ng agri-products at iba pa. Sa ilalim ng Agri-Puhunan at Pantawid Program, maaari na po kayong makahiram ng puhunan hanggang 60,000 piso sa mababang interes na 2% kada taon. Simula ngayon, hindi ninyo po kailangan alalahanin ang mataas na tubo na nakakakibat ng inyong hinihiram. Maaari rin po ninyo... Alam nyo kapag nag-i-speech si Marcos, tsaka si Noynoy Aquino, parang iisa lang, no? Hindi ganito rin kasi mag-i-speech si Noynoy. Ganito rin yung boses. Parang iisa lang siya. Siguro sila talagang magkapatid eh. Itong bayaran ang sa pamamagitan ng nagbebenta ng... So ito kasi yan nga putulin na natin to. Akala ko naman papakita nila. Ito kasi yung video. Ang unang video na lumabas, ito. More than 30 years na akong doktor. Oh, yan. Ito po yung video na to, ay ito yung hinihingal si Marcos Jr. Samantalang nakaupo nga naman. So ito, panoorin natin. 30 years na akong doktor. At pag makita ko ang pasyente na more or less, masasabi ko kung may something wrong o may health concern na dapat bigyan ng pansin ito. Di, tsaka ano siya, di alam nyo dito sa nakita ko,
minsan napapansin ko yung mukha ni Bongbong Marcos. Minsan, maayos naman. Minsan ito nga yung parang namamaga, parang nagmamanas. Pero hindi naman palaging ganito eh. Tsaka yung hingal niya, dito kasi nakita ko dito sa lalamunan, talagang napalunok siya ng malalim at napahinga. Kasi ako po, mataba ako. Sobrang taba ko po. Pero nakaupo at tawag dito, naglalakad, hindi naman ako masyadong hingalin. Siguro ilang taon na ba si Marcos Jr.? Wala kasi update dito. Baka sa edad na rin siguro. Sana magpa-executive check-up hingal talaga ating siya, mahal na Pangulo. So napapansin talaga niya guys, no, na si PBBM ay may hindi po maganda ang kanyang karamdaman, no? May ano po siya. So yun nga, no, doon sa video na yon, may isa pa video papakita. Sa video na yun, hinihingal siya habang nakaupo. So doon nga naman, medyo alanganin nga naman yun kasi unang-una nakaupo ka. Tapos wala ka namang ginagawa. Hindi ka naman di sumisigaw. Diba? So hindi natin alam kasi pagkakaalam ko wala namang bisyo to eh. Wala namang bisyo si Marcos eh. Wala naman siyang, di naman umiinom. Kasi ako umiinom ako ng alak, nagsisigarilyo ako. Etong si Marcos Jr., wala atang ganung bisyo yan. Yung ano lang ata, ako, totoo yun, yung sa coke, di ko alam. Oo, pero yun ang medyo bahala lang to sa mga kamag-anak ni Marcos na dapat, siyempre, pangulo ng bansa yan, dapat lagi ang pinapa-check up. Para naman siyempre yun, diba sabi ni buong mundo daw ang kung hindi nga daw dahil kay Marcos Jr. hindi mananalo si Duterte. So siyempre ibig sabihin maraming supporters. So tayo ay nag-aalala lamang. Kasi baka mamaya siyempre may health condition, baka gano'n maganda na magpa-check up. Ito naman yung isang video, panoorin natin. Ito yung nagdudugo ang kanyang gums. Sa kanila, ito ba ang mga benepisyo na ating ipinapangako sa mga para sa atin? Oo nga, no, nagdudugo nga talaga. Hindi baka sinapak naman kasi ni Lisa. Di ba may mga bali-balita na nag-aaway daw to, tsaka si First Lady ay parang mabigat daw yung kamay. May mga nabalitaan akong ganun eh. Pero yan, no, kasi nagdudugo nga talaga dito, yan, no, hindi ito niya ganda. Yan kasi tingnan niya ngipin ko sa ngipin niya. Iba rin talaga. Tsaka may video to na in-slow mo, talagang nakita talaga nagdurugo. Baka mamaya nasapok lang. O kaya baka mamaya nauntog. Hindi natin alam yung nangyayari. Balay nyo naman baka nga ganun. Panoorin muna natin bago na yung reaction natin. Ito ba ay nabibigay ng tama? Ito ba ay nabibigay ng mabilis? Medyo nalungkot ako dahil ang sagot hindi pa naibigay. Sabi ko bakit? Bakit naman hanggang ngayon na napakatagal na ay hindi pa nila naramdaman yung tulong ng ating pamahalaan? At ang pasasalamat ng ng pasasalamat. Ba't mo kami sa amin tinatanong kung Pangulo ng bansa? Diba? Uy, asan na? Play. Ng isang buong bansa sa kanilang serbisyo. Sabi nila sa akin, masyado kasi... Tignan nyo rito yung mukha niya rito. Hindi siya yung katulad nung isang video kanina na... More hindi than katulad 30 nito. years na akong doktor. Yan o. At pag makita ko ang pasyente... Diba? Tignan nyo yung postura niya rito. Medyo parang stress siya na parang sobrang bumagsak yung balat. Tapos tignan nyo itong isa. Sa kanila, ito ba mga benepisyo? Katulad doon ito, hindi naman layla yung balat niya. Hindi naman hindi mo makikita na parang stress siya. Dito, okay yung balat, okay yung skin niya. Hindi siya mukhang bagong gising. So okay na okay. Kaso ang lang dito yung sa gilagid. Dito. So ayan yung napansin ng mga netizen kung bakit to nagdudugo yan.
So ano nga ba yung, hindi ko alam ako kasi hindi rin naman ako din nag-research napatungkol kung bakit nagdudugo yung ngipin. Siguro naman baka mild lang yun na condition, baka mamaya may singaw. Baka mamaya may singaw siya na may singaw dito sa gilagid niya, tas nakagat niya, pumutok, o kaya baka bago siya mag-speech. Halimbawa, kumain siya, nag-toothpick siya. Ngayon, nasobrahan sa minsan kasi yung ngipin natin sa kaka-toothpick natin, minsan na may nasasagi tayo ugat diyan, nagdurugo talaga. So baka mamaya nag-toothpick siya at yun nga, baka doon kaya dumugo. So baka ganun nga. No, ewan ko. Pero yun nga, kagaya ng sinabi ko, medyo kailangan talaga din na magpa-check up tong si Marcos Jr. kasi iba yung itsura niya rito. Iba rin yung isang video kanina. Sa isang video kasi parang talagang hingal na hingal siya. Hingal na hingal siya. Tapos yung ano niya talagang bagsak. Dito okay naman yung balat niya, kaso iba talaga yung yung sa gilagid do. Bakit naman hanggang ngayon sabi nila sa akin masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba talagang nagdudugo matsa komplikado mga documentary requirements at kung ano-ano. Kako hindi siguro tama yan dahil bakit naman maraming masyadong hinihingi. Yan nagdudugo nga talaga. Yun nga baka na toothpick lang yan. Baka yun, bagong kain, nagmadali dyan, nasundot, pagkasundot, nagdugo. Baka ganun naman. Kaya naman masyado nyo namang inaano yung tao parang wala naman kayong mga hurt. Ay nako po. Yan So, yun nga yung nakita ko dyan siguro sabi naman nila okay naman daw ang pakiramdam. Sabi dun sa Net25 okay naman daw. Wala naman daw health issue si Pangulong Marcos. So, wag na tayong mangamba. Wag na pong magamba ang 35 million supporters ni Marcos Jr. ha. Wag na po kayong mangamba ha. Ngayon, di ba? Sabi nila si Marcos daw nagpapanalo sa mga Duterte, 'di ba? Sabi ng mga pulangaw. Sabi ng mga dilawang tayo, mga pulangaw tanso vlogger. Sige, pahig na kami, may 30 million kayong supporters. Tingnan lang natin sa 2028. Sino yung mananalo? Iyan na natin, Sige. Ito yung video. Ito dito kung tuwang-tuwa sa video 'to. Saan yan? Ito ba yan? Ito. Yan. Ito, dito ako natutuwa dito sa video to kasi nga, dito ito nga yung sagutan nung Net25 Anchor. Yung kanina, yung pinakita ko sa inyo. At ito, sa tutusin kasi dito, ang liwanag naman ho ng katanungan. Ewan ko po kay Attorney Claire, bakit parang parang nag-attitude. Ito naman si Madam Claire, boplax ka na nga, attitude ka pa. Ano ba naman yan? Kasimple-simple nung tanong Ito, pakinggan natin. Thank you po. Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. Balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake dun po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Yan ang linaw ng tanong May plano po ba ang Malacanang na magpa-hair follicle test para po matapos na ang issue kay Marcos Jr. na gumagamit ng ipinagbabawal na droga?
So napakalinaw, parang nagtatanong lang yung reporter dito. Para ho sa akin, wala hong masama sa kanyang katanungan. So ano yung sagot ni Claire? Pakinggan natin. Sino po ba ang humihingi? Sino po ba humihingi? Ay, sige, sino daw? Sino? Oh. Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na malaki. Ayan na, kaliwanag, sabi niya marami po sa social media. So, ibig sabihin mga netizen. Mga netizen po ang nagsasabi or nagre-request at nananawagan na magpa-hair follicle test na etong si Pangulong Bongbong Marcos para matapos na yung issue about doon sa pulbo-pulburon. No? So yan ang liwanag ha. So tingnan nyo ulit. It's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang tango mo. Bakit may attorney ganito? Tulunggis. Sa social media, sino ba mga tao sa social media? Di mga netizen. Ngani. Ayan ang sinasabi ko sa iyo Hindi lahat ng attorney matalino. Ngani. Minsan may mga nagtatanga-tangahan na ngani dahil sa pera. Ngani. Sino daw? Sinabi lang Okay, tuloy. Ang atin pong mga kababayan po in particular. Napanood niyo po sigurong ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Para po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Oo daw, kasi sabi ng reporter, di mo maintindihan, tanga ka. Kaya sinabi ng reporter, sige ako na lang para maliwanagan sa'yo. Kasi pinapaliwanag ko nga mga kababayan, mga netizen, mga tao sa Facebook, YouTube, sa social media. So sino ba yung mga nun? Hindi naman mga robot yun. So mga netizen yun ha. Ngayon, yung reporter na nag-adjust sa katangahan mo, Claire. Kaya ang ginawa niya, siya na lang. Sige, game. Pero marami po sa social media po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yusek. So isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto niya. Tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Putang ina, ba't hindi ba specific ang netizen? Tulunggis. Galing. Ang galing naman itong sekretary na to. Hindi ba specific yung mong netizen? Sa humihingi. Ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi naman po ako humihingi. Reporter yan. Malamang tatanungin kayo. Buplak. Tulunggis. Napakatulunggis naman itong attorney na to. Nagtatanong yan si reporter yan. Journalist yan Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. Basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya yata sa social media. Madam Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so... Yun! Kaya naman pala. Sa pool na naman, 1-0. Ang sabi ng Net25 journalist, ayaw ho nilang magbalita ng fake news, di ba? Kaya tinatanong ka nga. Pero bakit ganito? Pinaikot-ikot mo, Claire. Sorry, ito po. Hindi ako galit sa'yo, Madam Claire, ha? Ako isa diyang natatangahan lang kasi nga, iba yung expectation namin sa'yo Una-una, attorney ka. Pangalawa, tigapagsalita ka ng Pangulo. Iba yung, kapag ganun na kasi ang isang tao, iba na yung expectation ng taong bayan. So, nagtataka kami na napakasimple lang nung tanong pero hindi mo masagot-sagot. Yun, doon kami nagtataka bakit nga ganun.
Humihingi po. Si Attorney Vic Rodriguez, di ho ba matagal na rin naman yung hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang bakit nagtatanong ka? Dapat sasagutin mo. Ang hirap mong kabanding. Ang hirap mong kabanding, Maring Claire. Buti na pag... Sorry. Hindi, pero ang hirap niya kabanding kasi tinanong siya, tapos siya rin din yung nagtanong. Pwede mo naman halimbawa, ganito. Ganun yung katanungan. Pwede mo naman cancelin yun. Ay, hindi na po ako magkokomento dyan. Gawa ng napag-usapan naman na huyan sa iba't ibang hearing. At yan naman po ay pinatotohan, sinabihan na fake news lamang yung video na yan. So wala na tayo may komento. Tapos, putang ina. O, di ba? Ganun lang kasimple. Pero dito kasi ang nangyari, parang nataranta si Claire. At kung ano-ano na lang. Gusto niyang nakikita ko dito, gusto niyang biglain yung reporter. Kasi nga eto ay malamang kasi palaging bumibinggo rito si Maring Claire. Lagi siyang supalpal dito sa reporter ng Net25, sa journalist ng Net25 na to. So parang pinag-initan or tinandaan niya na rin. Oo, siguro kung halimbawa kami papuntay mo diyan, ako magtatanong sa iyo, mas maganda. Kaso ayaw niya kaming payagan pumunta diyan. Hindi niya pinapayagan ng SMNI na magtanong diyan sa inyo. Ganda sanang kami magtanong diyan. Sihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test. Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay Hindi namin alam tinatanong ka nga. Tulonggis. Manong gumagamit ng illegal na droga. Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay. Hindi, ayun naman, tama naman yan. Pero ang tanong kasi dito, binoto kasi ng taong bayan, si Marcos Jr., kagaya ng paulit-ulit yung sinasabi. Sabi nyo nga, si Marcos Jr. nagpapanalo sa mga Duterte. Paulit-ulit yung sinasabi yan. So, tapos sinasabi nyo, mataas ang respeto at tiwala ng taong bayan kay Pangulong Duterte, Pangulong Marcos. So, ngayon, ang request ng taong bayan, magpa-hair follicle test si Marcos Jr., so karapatan ng taong bayan yun kasi hindi naman lang dahil sa boto mo mananalo si BBM. Hindi lang naman ikaw ang umano sa kanya. So taong bayan pa rin ang dapat masunod kasi nga taong bayan talaga dapat ang masunod dahil taong bayan ang naghalal sa iyo. Ngayon, yun lang naman yung kasagutan. Ewan ko dito kay Claire na na paikot-ikot na lang. Kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, layo niya isang guni-guni para masira ang Pangulo at walang basihan. Kahit saan po na kaso. Kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi naman bintang tanong yun. Nagtatanong. So ibig sabihin pag nagtanong, bintang na sa inyo. Tapos yung bintang patay ka na, ganun. Ang hirap kausap ni Claire, no? Ayoko na nga. Basta, ewan ko. Dami-dami kong kakilalang attorney, pero si Claire na ata ang pinakamalabo. Akala ko pinaka-worst at lawyer of the Philippines ay si Larry Gadon kasi 2 beses na nadisbar. May mas worse pa pala. Eto, si Maring Claire. Pang simple-simple lang naman nung tanong nung reporter na papayag po ba ang Malacanang or nag-iisip po ba ang Malacanang or nagpaplano na magpa-hair follicle test si Marcos Jr. Dahil yun po ang kadalasan na nakikita sa social media. Yun ang katanungan etong si Claire. Sabi sino po ba nagtanong? Sino po ba? Dapat may specific. So
So, netizen, at sa lahat ng supporters ni Marcos Jr., hindi pala kayo specific. Parang ano pala kayo, wala kayong kwenta. Para kay Palas, anong tawag sa kanya? Hindi, sabihin na natin si Spock person. Si woman person, ha? Si woman person, o. Ewan ko rito. Ba't ba ganito yung Sabi na, alam niyo, minsan mahirap din humiling ng gusto eh. Hinihiling natin, pagbabago, maayos na pamumuno. Ang nangyari, nasobrahan sa pagbabago, naging naging mandaluyong. Naging mandaluyong na yung pagbabago natin. Hindi natin alam kung matitino pa ba itong mga kausap natin, kasi isipin nyo maigi ang linaw-linaw nung katanungan, ang layo nung sagot. Ayan mo na nga, baka sinasadya na lang nila siguro talaga. Ay. Pero yun, mabalik nga tayo doon kay na sinasabi nilang malala na si Marcos Jr. at may sakit. Yung about naman doon sa gum na nagdudugo, or doon sa bibig niyang nagdudugo, sa gilagid na nagdudugo, baka maaaring nasundot. O kaya baka mamaya nasuntok ni Lisa, ganun. Syempre kahit presidente yan, mga pa rin yan, mga nag-aaway pa rin yan katulad ng ibang mga mag-aasawa. Syempre may mga hindi pa rin pagkakasundo. Walang perpektong relasyon, no ba naman kayo? So pwedeng ganun nangyari. Doon naman sa hingal, na kahit nakaupo lang si Marcos Jr., yun, medyo may nakakatakot or nakakabahala ng konti yun dahil nakaupo lang, tapos hingal na hingal, tapos yung mukha ni President Bongbong Marcos medyo talagang parang stress or sabihin na natin 1 week na walang tulog. Kadalasan nakikita yun sa mga taong hindi masyadong or puyat sa trabaho, ganun. Siyempre, presidente yan, baka maraming pinipirmahan. Maraming pinipirmahan ng mga documents. Siyempre, puyat nagpupuyat hanggang madali. Si Pangulong Duterte nga daw, ganito yung pinipirmahan na mga papeles. Chine-check, binabasa, tapos pinipirmahan kasi baka mamaya may mga makalusot doon na mga dokumento, tapos papapirmahan sa kanya. Pala, mangungurap lang. Baka dihamak na mas triple yung pinipirmahan ni Marcos Jr. Kaya wala siyang tulog. Ganon. Ang hirap magpanggap. Ang hirap magpanggap, mga Banateros. Siyempre, ang hirap pala talaga ng katayuan ng mga nagsisinungaling, no? Ngayon na-realize ko na talaga. Kaya pala stress din sila. Ang hirap magsinungaling. So yan mga Banateros, mga kabiyaya, nung makukomento nyo po sa mga napag-usapan natin, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. Sorry. Dumigay pa. And bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.